Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kapitulo 21. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayong umaga ay ating makikita sa talatang ito. Okay? Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayong umaga ay ating makikita sa talata na ating babasahin. Luke chapter 21 verse 28. Isang talata na ating babasahin. 21 verse 28. Chapter 21. Aking pong babasahin sa lumang salin na Tagalog sapagkat aking nakita na mas malapit ito sa lumang pagkasalin. Dadapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay nito ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Gaya ng aking nasabi, ang paksa natin pag-usapan ay ating makikita sa talatang ito. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Malapit na ang pagkatubos ninyo. Your redemption draws near. Ito po ang paksa na ating pag-usapan. Your redemption draws near. Malapit na ang pagkatubos ninyo. Sa umaga ito mga kaibigan, ano kaya eksakto? Ang ibig sabihin po ng Panginoon na kanyang sinabi, your redemption draweth nigh, na malapit na dumating ang inyong pagtutubos. Sa ilang salin, malapit na dumating ang inyong pagliligtas. Ano po eksakto ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga katagang ito na kanyang binanggit sa harapan ng kanyang mga laga? Ang kanyang bang ibig sabihin na tayong lahat ay mamamatay at pupunta sa kalangitan? Ito pa ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga talatang ito o katagang ito na kanyang sinabi. Kung ating pong maunawan ang paglapit ng ating katubusan, kailangan po nating i-adapt ang frame of mind. Kailangan po nating aring yung ganitong kaisipan noong mga taong nakikinig sa Panginoon sa panahong iyon. Okay? Kailangan po natin aring yung kanilang mga kaisipan, yung mga taong nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo habang kanyang ipinapahayag ang mga katagang ito. The redemption that is at hand will not bring us to heaven. Ang katubusan na ito na malapit na dumating na binabanggit ng ating Panginoon, ngayon pa lamang aking sinasabi sa inyo ay hindi tayo dadalhin sa kalangitan. Gaya ng ating nakagisnan na katuruan. Kapag binanggit ang redemption, kaagad ang konsepto ng ating kaisipan ay kalangitan. Ang mga taong kinakausap ng Panginoong Yesus ay hindi mag-iisip in term na gawin ang kalangitan na kanilang walang hanggang tahanan. Hindi po nila isipin ang bagay nito. The Lord's hearer, listen, the Lord's hearer sa Luke chapter 21 verse 28, where what? Yung mga nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo sa puntong ito, abang kanya sinabi ang mga katagang ito sa Lucas kapitulo 21, 28, anong lahi ang mga taong ito nakikinig sa Kanya? What are they? They were Jews. Sila po ay mga Hudyo. They have been taught the oracles of the Lord, or they have been taught the oracles of the prophets. Itinuro sa kanila ang mga orakulo ng mga propeta, ang mga banal na salita ng mga propeta. Ang mga propeta, ang kanila pang ipinahayag ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Inyo po nadinig ang aking sinabi? Ang orakulo na ipinahayag ng mga propeta ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. They declared also that Jerusalem and all Israel will be exalted. Ito pong ipinahayag ng mga propeta sa lumang tipan, na ang Jerusalem at ang buong Israel, ito ay dadakilain ng Diyos. Yan ba'y nasa Bible? Nasa Bible po, ating tignan ngayon. Sa lumang tipan sa Psalm 96 verse 13.
Kaya tayo po ay makakaroon ng Bible drill ngayong umaga. Okay, lastly, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 96 verse 13. Ganito po ang sinasad. Sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hatulan ng kautuwiran ang sanglibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Kaya ang Panginoon ay dumarating dito sa lupa upang kanyang hatulan. Ngayon lumadagdag po tayo sa Isaias, Kapitulo 2, talatang 2. Isaias, Kapitulo 2, talatang 1. At mangyayari sa mga huling araw, tayo ba'y nasa huling mga araw na? Opo. Na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. Ano pong bundok na sinasabi dito? Ang bundok ng Zion, ang Jerusalem, at magiging mataas na mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Kaya, kailan po mangyayari ito? Sa panahon na itatatag at dating kaharian ng Diyos dito sa lupa. Lahat ng kaharian ay magsisiparoon sa Jerusalem, sa bundok ng Diyos sa Sion, upang sumamba sa ating Panginoon Diyos. Sa Lucas Kapitulo 2, Lucas Kapitulo 2, talatang 38, ganitong sinasad, at pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa sanggol, sa lahat na nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. So ang mga Hudyong ito at mga propeta ito na si Simon na humawak sa ating Panginoon, nung siya isang handog sa templo, sinabi po dito na sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan ng Israel. As Acts chapter 1 verse 6, Manggawa Kapitulo 1, talatang 16. Tignan po natin. Tinanong na siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi sa Panginoon, isasaoli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahon ito? Ito po ang tanong ng mga alagad. Isasaoli mo ba ang kaharian sa Israel? Kaya ang mga alagad at ang mga Hudyo ay naghihintay sa katubusan, sapagkat ito'y nasusulat sa mga orakulo ng mga propeta na ipinahayag ng kanilang ninuno. So, ito po ang kanilang hinihintay. Sa ating kaalaman, wala pong talata, sa ating kaalaman, wala pong talata sa kasulatan maging po sa Lumang Tipan o sa Bagong Tipan na minumungkahi na tayo po'y naligtas, naligtas para pumunta sa langit at manirahan sa mansyon. Okay? Wala pong minumungkay sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan na minumungkay na tayo niligtas para pumunta tayo sa langit at manirahan sa mansyon sa kalangitan. Yung pong konsepto ng maligtas para makarating sa langit, ito po ay dinagdag na ilang punto o karagdagan na punto pagkatapos mo na isulat ang Bagong Tipan. Lahat po nakaunawang magsabi ng amen. Okay? Idinagdag na punto na lamang po ang bagay na yan. Nung po sabihin ng Panginoon ang pagdating ng katubusan o ang pagliligtas ng mga Hudyo, ang nakikinig sa Kanya, sa punto yon, ang kanila pong iniisip na katubusan o pagliligtas ay ang mga sumusunod. Listen, ito po ang kanilang iniisip. Kapag sinabi ang mga bagay na ito na malapit na ang katubusan, ang kanilang iniisip ay deliverance from the rule of the Roman Empire. Ito pong iniisip ng mga Hudyo. Dahil po sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo ng Romano. Magkaroon po sila ng palayan mula sa paghahari ng imperyong ito. Restoration of the glory of the kingdom of David and Solomon. Ito po ang katubusan na iniisip ng mga Hudyo ito. Na magkakaroon po ng pagsosooli o pagpapanumbalik ng kalwalhatian ng kaharian ng kanilang ninuno ni si David at ni Solomon. At pangatlo, the coming of the kingdom of God to the earth. Ang pagdating po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kayo ba'y nakakasunod? Okay. Ano po naging mensahe ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Jesucristo nung po sila ay nangangaral nung kanilang kapanahunan?
Ano na naging mensahe? Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verses 1 and 2. Okay, gaya po natin nasabi, we shall have a Bible drill ngayong umaga. Matthew chapter 3, verses 1 and 2. At ng mga araw na yon ay dumating si Juan Bautista, nangangaral sa ilang ng Hudiya, na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito ang kanilang paksa. Malapit na ang kaharian ng langit. At ano sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 17? From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito pong pinangaral ng ating Panginoon, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit nang dumating. Maliwanag po kahit na si Juan at ang ating Panginoon ay hindi nila ipinangaral na ang mabuting balita ay tayo ay pupunta sa langit kapag tayo ay namatay. Hindi ba? Ito bang paksa nila? Hindi po. Rather, ano pong kanilang ipinangaral? Both of them spoke of the kingdom that was at hand. Ito pong kanilang binanggit, ang kaharian na malapit nang dumating. Isang kaharian na magmumula sa kalangitan at itatatag dito sa lupa. Ano pong itinuturo ngayon sa mga ebanghelyo? Ano pong itinuturo ngayon sa maraming iglesia, sa maraming pulpito, sa television? Ang Diyos, ang kanyang kaharian na mula sa langit ay kanyang binababa dito sa lupa. At tayo naman ay pinipilit natin kaharian ng Diyos ay dalhin, sa itaas. Pasaluhat tayo, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Okay, para po maging maliwanag sa inyong lahat, ito po ang sequence of events na mangyayari sa hinarap at nangyari sa nakaraan. Ang ating kapanahunan ay tinatawag natin, tayo po nasa kapanahunan ng tinatawag ng Biblia na the latter rain. Ang huling pagbubuhos ng masaganang ulan ng Diyos. Ito po ang ating nararanasan ngayon. Ito po ay unti-unting binubuhos ng napakalakas ng Diyos. Ito po nagpasimula sa panahon ni Martin Luther. Nung buksan ng Diyos ang kanyang unawa at nakaroon siya ng pagkaunawa sa salita ng Diyos na sinasabi sa Romans, the just shall live by faith. Okay? Nabuksan ang kanyang unawa doon. Ito po ang pasimula ng masaganang pagbubuhos ng ulan ng Diyos. At lumalakas ang pagbubuhos ng ulan ng Diyos na ito sa ating kapanahunan. Kaya tayo po ay nasa panahon na ng huling masaganang ulan na ito na binubuhos ng Diyos. Before the latter rain will reach its climax. Bago po na mabuhos ng Diyos ang pinakamalakas na ulan sa buong sangkatauhan, gagamitin niya ang kanyang dalawang saksi na kumakatawan sa iglesia at sa ating Panginoon sa mga mananagumpay. Okay? Pagkatapos po nito, maraming mga taong makakita ng mga himala na hindi pa nasaksiyan kahit na po sa aklat ng mga gawa. At maraming mga tao na magbabalik loob sa Diyos. At ang ating inaasahan, marami sa ating mga mahal sa buhay ay makakakita ng kapangyarihan ng Diyos na sila rin ay sasampalataya sa ating Panginoon. Nandiyan po ba kayo? So, pagkatapos po ng masaganang ulan nito na sinasabi ng Biblia, ay pagkatapos po ng lahat na ito, ay merong tinatawag na the Great Tribulation, ang dakilang kapighatian. Okay? Tandaan po ninyo, ang iglesia ay nasa panahon pa ng dakilang kapighatian sapagkat po sinasabi ng Mateo 24:29. Ano po ang purpose ng Panginoon? Bakit kailangan ang iglesia ay dumaan ng ganitong kapighatian? Sapagkat kailangan niya madalisay ang iglesia. Madalisay yung mga taong tumanggap sa Kanya. Okay? Pagkatapos po nito, ng dakilang kapighatian na maghahari ng Antikristo, marami ang tinakda sa tabak ay mamamatay sa tabak. Marami magiging martir at ang iba ay itatago ng Diyos, sila ay mabubuhay sa huling tunog ng trompeta ng Diyos. At sa pagkatapos po ng dakilang kapighatian, ito po ang ating tinatawag na first resurrection. Ang unang pagbangon mula sa mga patay. Kung ang Panginoon ay muling nagbangon mula sa mga patay, tayo rin ay kanyang bubuhayin mula sa mga patay. Nandiyan po kayo? Yan po yung makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 4, just believe me, okay? Nandiyan po yan sa Biblia ang ating binabanggit. Hindi lahat na nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus, nagtaas ng kalakamay, ay makakasama sa unang pagbangon. Yun lamang naging mananagumpay. Okay? Bigla, mabubuksan ang mga libingan at tatanggapin natin ang ating katawan
Ito ang resurrection, ito mensahe ng resurrection. Ito mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon, ang mensahe sa maraming pulpit, kapag sinabing resurrection, they associated with rapture. Okay, rapture kagad, nanakawin ang iglesia. No, wala po sa Biblia yan. Pagkatapos mo ng resurrection, tinanggap ang ating katawan na mula sa Diyos na hindi nabubulok. Doon po tayo na tinatawag nating ascension. Doon po tayo tataas ng Panginoon ay muling nabuhay at siya nag-ascend, tayo din ay muling bubuhayin at tayo rin ay mag-ascend. Nakuha po ninyo? Kaya sinasabi siyang pangunahing bunga. So after that, ascension, makikita natin Diyos sa kalangitan. Then after that, we will go down, we will go back on this earth. Okay, sa kalangitan, ibibigay ang inyong role, ang inyong bahagi sa nakaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya pagkatapos ng ascension, babalik tayo muli dito sa lupa. Sabat kailanman hindi iwan ng Diyos ang lupang ito. Ang mga bansa sabagat ito ang kanyang mga mana mula sa Ama. Psalm 2:8, ito po sinasabi sa Romans. Nandiyan ba kayo? So, ibababa tayo dito, we will do battle with the Antichrist, the false prophet. Okay? At definitely, matatalo ang pwersa ni Satanas. At pagkatapos noon, yung mga banal, yung nagtagumpay, sila'y tutulong para itatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito po ang kaharian na hinihintay ng mga Hudyo na darating din sa lupa. Ito ang kaharian ng Mesyas. Ito ang tinatawag natin 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Nandiyan ba kayo? Okay. So, maliwanag na po yun, no? So, ito po ang ipinangaral ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Kristo. Praise the Lord. So, ang mga talinghaga po, the parables ng ating Panginoon na inyong masusumpungan sa Ebanghelyo were about the kingdom of God, not about heaven. Hindi po nakita yon? Lahat po ng mga talinghaga ng ating Panginoon, yung masusumpungan sa Ebanghelyo, yan ay patungkol lahat sa kaharian ng Diyos na darating dito sa lupa. Hindi po ito patungkol sa kalangitan. Kung ating pong maunawan ang banal na kaligtasan, dapat po natin pasimulan, isipin ang patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa lupa kesa doon sa pagpunta ng iglesia sa langit. Kung ating pong maunawan ang banal na kaligtasan, diyan po dapat ipasok ninyo sa inyong kaisipan. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa kesa ang pagpunta ng iglesia sa langit. Ito po ang tinatawag na blessed hope ng mga evangelicals sa kasalukuyan. Noong inutos ng Panginoon na kanila pong itaas ang kanilang mga ulo, dahil ang kanilang pong katubusan ay malapit na dumating, ang mga Hudyo, listen, na kanyang kinakausap, inilalarawan nila sa kanila pong isipan ang mga bagay nito. The exaltation of the people and the land of Israel. Ito po ang kanilang inilalarawan sa kanilang kaisipan. Ang pagdakila sa bayan at lupain ng bansang Israel. The bringing of justice. Ang papanumbalik ng katarungan at pagbabalik muli ng paraiso dito sa lupa. Hindi po nadinig yun? Ito po ang inilalarawan nila sa kanilang kaisipan. Ito po yung ating makikita sa kasulatan, ang mga bagay nito. Isulat na lang po ninyo sapagat wala tayong panahon. Sa Jeremiah chapter 3 verse 17, Isaiah chapter 42 verse 4, Isaiah chapter 55 verse 12. Dito po ay ating masusumpungan ang mga bagay nito na ating binanggit. Okay? For the sake of the faith, nakarecord po ito. So, Jeremiah chapter 3 verse 17, Isaiah 42 verse 4, Isaiah 55 verse 12. Ngayon po, kung inyo pong napapansin, lagi ko pong ginagamit ang salitang redemption. Listen. Lagi ko sinasabi ang salitang redemption. Your redemption draws near. Ito po ang title ng ating sermon ng ngayong umaga. Malapit na dumating ang inyong pagtutubos. Ano ba ang definition ng redemption? Bago natin lubusan maunawaan ang bagay na ito na ating pinag-aaralan. To redeem, redemption, the definition of redemption is to redeem something
is to restore to the original or rightful owner what has taken from him by purchase, trickery, or violence. Okay, ito bang ibig sabihin na kapag ikaw ay meron kang tinutubos na isang bagay, ang tubusin ang ilang mga bagay, ito ang pagbabalik o pagsasaoli sa original, sa karapat-dapat na may-ari. Yung mga bagay na kinuha sa kanya sa pamagitan po ng pagbili, pagdadaya, o karahasan. By definition, redemption involves only what was in one's possession originally. Kaya ito pong ibig sabihin ng redemption. Pagsasaoli, papanumbalik, okay? Sa original karapat-dapat na may-ari ng original na bagay na yon na nakuha sa pamagitan ng binili mo, o ninakaw mo, o kaya dinaya mo, o sa pamagitan ng karahasan. Redemption, katubusan. Kailanman hindi ito patungkol sa ating pagpunta sa langit para maniran sa mga mansion. Okay? Kapag po kasi ako rin noon, ipinapangaral kapag sinabi ko malapit na yung katubusan, ang ibig sabihin noon, malapit na kayo makarating sa langit maniran sa inyong mga mansion. Hindi po ito ang ibig sabihin. Ngayon alam na natin ang kahulugan ng redemption, to redeem, tubusin, papapanumbalik sa original karapat-dapat na may-ari. Tayo po hindi pa nakarating sa ating mga mansion. Hindi pa tayo nakarating sa langit, paano ito magiging ibig sabihin ng redemption makarating sa langit maniran sa ating mga mansion. Hindi po naunawan? Okay. Nung magkasala si Adan at si Eva, ano ang nawala ng sangkatauhan? Nung magkasala ang unang tao, anong nawala ng sangkatauhan? Anong nawala ng mga Hudyo? Sa pasimula, in the beginning, ang tao ay nilagay sa hardin sa mundong ito. At ang hardin na ito ay higitan pa ang pinakamalwalhating kapaligiran na posibleng imagine ng tao. At ano po, kaiba'y nagnilay-nilay na o na-imagine ninyo kung paano kaganda ang Garden of Eden na ito na inilagay ng Diyos dito sa lupa, na ngayon ay ating tinawag na nasa Middle East. Ano ang nawala ng tao? By obeying Satan rather than God, ang tao sinunod niya si Satanas kaysa ang Diyos. Adam and Eve lost the presence of God. Ito ang kanilang nawala. Nawala nila ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Adam and Eve lost paradise also. Si Adam at saka si Eva, nawala nila ang paraiso sapagkat sila pinagtabuyan ng Diyos sa Hardin ng Eden. They also lost, listen, they also lost immortality in their body. Kanilang nawala yung immortalidad sa kanilang katawan. Immortality means na you will never die. The fruit of the tree of life, alam po natin ng Diyos ay nag-listen, ang Diyos ay naglagay ng 2 punong kahoy sa kalagitnaan ng hardin ng Eden. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Hindi ba? Ang puno nagbibigay ng buhay at ang puno nagbibigay ng kahalagahan sa matuwid at masama. Apparently po, yung bunga ng puno nagbibigay ng buhay ay binabago ang chemistry po ng ating physical body, making the body incorruptible. Yung pong puno o bunga ng puno ng buhay, kapag ito kinain, binabago po yung sangkap ng ating physical na katawan at ginagawa ang ating katawan na hindi na mabubulok. What did the Jews forfeit? Ano po ang nawala ng mga Hudyo? Dahil po sa kanilang patuloy na pagkakasala at pagsuway sa utos ng Diyos, the Jews lost the territories won by David and governed by Solomon. Ito po kanilang nawala. Kanilang nawala ang mga teritoryo, ang mga lupain na napanalunan ng kanilang ninuno si David at sinako pinamahalan ni Haring Solomon. Nawala ng mga Hudyo ang templo at mga makasaserdoting seremonya na ginaganap doon sa Jerusalem. At kauli-ulian, ang buong lupain na ipinangako, ang buong Israel,
ay kanilang nawala. Ang sangkatauhan at ang mga Hudyo, kanilang nawala ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanila. Satan enticed and tricked them. Si Satanas ay naakit niya ang tao at ang mga Hudyo at nadaya nila siya. O dinaya ni Satanas ang mga taong ito. Kaya ang sangkatauhan at ang mga Hudyo ay kailangan nila ang manunubos, a redeemer. At dumating ang manunubos, ang pangalan niya ay, who is our redeemer? His name is Jesus. At ginawa siya ng Diyos parehong Panginoon at Mesyas. Sa darating na panahon, magkakaroon ng redeemed people in a redeemed world. Andiyan ba kayo? Sa darating na panahon, ganyan aking nasabi, magkakaroon ng tinubos na bayan sa isang tinubos na sanglibutan. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus, lift up your head, for your redemption draws nigh. Itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagat malapit na ang inyong pagtutubos. Ang kanyang tinutukoy ay yung bagong sanglibutan. Ang kanyang tinutukoy ay yung bagong sanglibutan, the new world, na puno ng matutuwid na mga tao. Kanyang ipinapahayag ang pagdating ng isang tinubos na sanglibutan na pinananahanan ng mga taong tinubos. Ito po ang purpose ng 1,000 years ng millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan ba kayo? Kapag sinabi niya, redemption draws nigh, ang sinasabi ng Panginoon, mayroong isang redeemed world na dumarating at ito ay, it will be inhabited by redeemed people. Kaya dito kayo inihanda ng Diyos sa bagong sanglibutan nito. Kung nandiyan pa ang rebellious spirit sa inyo, nandiyan pa yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating personalidad, you cannot be accepted in this world, in this new world that is coming. Sapagat kung nandun ka, meron kang rebellious spirit, you will create chaos in that kingdom. Hindi ba? Sa kaharian na yun. Akala po natin sa kamatayan, lagi kong binabanggit, magikero ang Panginoon kapag ikaw ay sinungaling, pagdating mo sa kaharian ng Diyos, hindi ka na sinungaling. No, you're still a liar. You're still rebellious and you will create rebellion. Gaya ni Lucifer, makakaroon ng Lucifer 3. Sa panahon yon, kung dito pa lamang ay hindi ka na nagbabago. So, ito po sinasabi ng Panginoon sa atin, lahat ng ninakaw ni Satanas ay binalik sa original at karapat-dapat na may-ari. The new world does not belong to angels, but to mankind. Ang bagong sanglibutan na ito ay hindi po para sa mga anghel. Ito po ay para sa sangkatauhan. Yung iba nasa Biblia? Opo. Hebrews chapter 2. Ating pong buksan ng ating mga Biblia. Hebrews chapter 2, verses 5 to 8. Tignan po natin. Hebrews chapter 2, verses 5 to 8. Sabagat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutan darating. Yung po maliwanag, no? Na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya yung alalahanin? O ang anak ng tao upang siya yung dalawin? Siya ginawa mong mababa na konti kaysa mga anghel, siya pinatungan mo ng kalwalatian at ng karangalan. At siya inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Amen? Lahat na nakaunay magsabi ng amen. So, isa pang aspekto ng redemption na ito, redemption as the receiving of eternal life and the presence of God. Redemption, ang katubusan ay pagtanggap ng walang hanggang buhay at ng presensya ng Diyos. Tandaan po natin, okay? Mayroong literal na langit. Andiyan ba kayo? Baka sabihin niyo pagkatapos ng sermon ito, si pastor, sinabi niya ang ating katubusan, ang ibig sabihin nun, hindi tayo pupunta sa langit at hindi tayo maninirahan sa mansion. Ang ibig sabihin nun, wala langit? No! Merong literal na langit at meron ding literal na impyerno. Nandiyan ba kayo? Wala po kayo. Nandiyan ba kayo?
Okay. Merong literal na langit at merong literal na impyerno. Gayunpaman, sa pasimula, in the beginning, hindi binalan o hindi tinreten ng Diyos si Adam and Eve sa impyerno. Hindi tinreten ng Panginoon. Ang unang mga taong to sa impyerno, hindi ba sinabi po ng Diyos, anong tinreten niya sa kanila? Pagkawala ng buhay, the loss of life. Hindi ba sinabi po ng Diyos kay Adam, in the day thou shalt eat thereof, you shall surely go to hell? Yan ba sinabi ng Diyos kay Adam? Sa oras na kainin mo ang punong yan na aking pinagbabawal, na huwag mong kainin, ikaw ay pupunta sa impyerno? No! You shall surely die. The loss of life. Pagkawala ng walang hanggang buhay, the presence of God in their life. Yung pong popular na konsepto ng kaligtasan, hindi ba? Ito po ang aking nakagisnan at itinuro. Ako po naging evangelista for almost 12 years. Magsisi ka, tanggapin mo ang Panginoon, lumapit ka sa harapan, sabihin mo, apat na akbang nito, pagkatapos ikaw ay pumunta ng langit. Ito ang aking konsepto sa kaligtasan. Kapag ginawa mo yan, naiwasan mo na ang impyerno at meron ko ng ticket sa kalangitan, walang iba kundi si Kristo. Iyan ang popular na konsepto ng kaligtasan. Hindi ba? Tiyak, hindi ito ang dinidiin ng bagong tipan na kasulatan. Hindi po ito ang dinidiin ng bagong tipan na kasulatan. Sina Pablo at Juan na alagad ng ating Diyos, hindi nila ginamit ang salitang impyerno or hell sa kanilang pong mga sulat. Tignan po ninyo. Wala yan sa mga sulat ng mga alagad at sa Ebanghelyo. O sulat ni Pablo at ni Juan. Sana po, hindi na maging ganito ang kalagayan o maging punto ng kanilang mga sulat kung ang pagliligtas sa impyerno ang principal subjects ng bagong tipan. Hindi po. Hindi mo makikita na gawin mo para maligtas ka sa impyerno o hindi mo masusupungan yan sa mga sulat ng mga alagad. Yun po naman ang ekspresyon ng go to heaven na ikaw ay makarating sa langit is not found in the entire King James translation of the Scripture. Hindi mo makikita yan sa buong pakasali ng King James ng kasulatan. So, what is stress in the Gospels and Epistles? Ano pong dinidiin sa mga Ebanghelyo at sa kasulatan ng mga alagad? Ano po ang dinidiin? Ano pong dinidiin? Kung hindi ang kalangitan o impyerno, anong dinidiin? Anong dinidiin? Ano lo? What? What? Lot, alam mo ba ang dinidiin ng Ebanghelyo? Sinabi ko na, if you're listening, what? Eternal life. Yung ba sinabi natin? Eternal life is stressed. Ito ang dinidiin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na sinusumampalataya sa Kanya ay pumunta na langit? No! Shall have eternal, everlasting life. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? So, the Lord Jesus emphasized that He came to bring us eternal life. It is eternal life that was lost originally. Ang buhay na walang hanggan, ito po ang original na nawala. Kaya ang katubusan po ay, ito ay pagtanggap ng buhay na walang hanggan, ng presensya ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Yun ang ibig ng katubusan eh. Papanumbalik, pagsusuoli. Nandiyan ba kayo? So, ang buhay na walang hanggan ang kailangan matubos mula sa kamay ng kaaway. Eternal life is the presence of God in us and with us. Ito pong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Ang presensya ng Diyos na nasa atin at sumasa atin. John 17 verse 3. Tignan po natin ang ating mga Biblia dyan. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kapitulo 17, talatang 3. Akala ko ako po'y matatapos na maaga ngayong umaga.
John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo na sa makatuwid bagay si Hesu Kristo. So, that is eternal life. Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos at na iyong sinugo na si Hesu Kristo. Sina Adan at si Eva po ay taglay nila ang yung unimaginable na pribileyo na ang Diyos ay malapit na lumalakad na kasama nila sa hardin ng Eden. Kayo at ako po ay lubos na magagalak na magkaroon po na ganitong parehong pribileyo na to walk in paradise with God, na lumakad sa paraiso na kasamang Diyos. Subat alam po natin, hindi manana ng Diyos kung meron pong disobedience. Hindi po manana ng Diyos kung meron pong hindi pagsunod sa bahagi ng mananampalataya o hindi. Ang biyaya po ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi, listen, ang biyaya ng ating Panginoon ay hindi ginagawang posible para sa Diyos na lumakad kasama ng makasalanan at mapaghimaksik. Ngayon po kasi ang biyaya ng Diyos ay nabuso. Okay, niligtas kayo ng biyaya ng Diyos. Kaya, pwede niyong gawin ang inyong gusto. Gawin ang bagay na ito. No, we cannot do that. Hindi makakalakad ang Diyos sa ganitong kaparaanan. Can two walk together unless they agree? Hindi po pwede ang dalawang kasama na lumakad na makasabay na hindi sila magkasundo. Kung meron pag-iimaksik sa iyong puso, merong rebellion sa kalooban ng Diyos, how can you two walk together? Pero ngayon sinasabi, biyaya ng Diyos yan. Pinatawad ka na, pero okay ka lang sa kalagayan mo. Pinatawad ka na ngayon, sa nakaraan, sa inaharap. Totoo yun, kung nagsisisi ka. Kung nagpapakumbaba ka at tumatalikod ka sa kasalanan. So, ito po sinasabi na maraming katuruan sa kasalukuyan, sa biyaya ng Diyos. Rather, ang biyaya po ng Diyos ay binibigyan ka ng kakayahan, ang sa makasalanan at mapaghimaksik na tumalikod mula sa kanyang masamang landasin at paglingkuran ng Diyos na may kagalakan sa kanyang puso. Ang Panginoon ay dumating para magbigay ng katuwiran at buhay na walang hanggan doon sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya, doon sa mga taong sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Eternal life is in the body and blood of Messiah. Ang buhay na walang hanggan na nais ibalik ng Diyos sa atin ay nasa katawan at nasa dugo ng Mesyas. Habang ating kinakain ang kanyang laman at habang ating iniinom ang kanyang dugo, we have eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, hanggang ngayon babae, hindi natin naunawan kung anong kabag aking sinabing kailangan natin kainin ang kanyang laman. Yan ba yung literal na kakainin natin laman ng Panginoon? No. Meron mas malalim na kahulugan ito. Gawin ang kanyang kalooban sapagat yun ang karne. Hindi ba? Alaman niya ang kanyang salita. Yung kanyang laman ay kailangan maging bahagi natin, is substance. Ang kanyang dugo, yun ang buhay ng Panginoon. Yan dapat din ang ating mga buhay. Kaya, we have life. We have the presence of God in us. And the Lord Jesus will raise us up into His presence at the end of the present age. Kaya mga kaibigan at mga magulang, kung taglay natin ang presensya ng Diyos na ito sa ating mga buhay, tayo bubuhayin ng ating Panginoon sa kanyang presensya sa katapusan po ng kasalukuyan na kapanahunan. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 6, verse 14. Tignan po natin ang katotohanan ito na ating binanggit. John chapter 6, verse 14. Okay? Sapagat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon. Hindi ko siya ililipad, okay? Ibabangon sa huling araw. Lundag, tayo po sa talatang 53 at 54. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ng inyong kanin ang laman ng tao, anak ng tao, at inumin ng kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan,
at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yung ba'y maliwanag? Hallelujah. Ang Panginoong Yesus ang siyang ating manunubos. That is, we were born in spiritual death. Tayo pong lahat ay sinilang patay spiritual, and the spirit of eternal life was not in us nung tayo silang. Ang buhay na walang hanggan, ang spirito ng buhay na walang hanggan ay wala sa atin. Kaya ang Panginoon ay dumating that we might have life, that we might have eternal life, and have it more abundantly. Hindi pa nadinig yun? Kaya dumating po ang ating Panginoon para magkaroon po tayo ng walang hanggang buhay at taglayin to ng buong kasaganan ang walang hanggang buhay nito. Kasi po minsan, kapag kinote natin ang verse na yon, dumating yung Panginoon para magkaroon kayo ng buhay and have it abundantly. Ang ibig sabihin, maraming ganito. Favorite. Kasi ito po, kung gusto niyo malaking church, yan ang ipangaralin nyo. Have it more abundantly. Yon, ganito. Pero ako po yung naniniwala sa Diyos, yung kanyang mga pinipili, yung talaga may puso sa Diyos, God is calling them. Amen? Tinatawag sila ng ating Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan sa kasalukuyan. Sino po meron buhay na walang hanggan sa kasalukuyan? Sino? Itaas ang kalamang kamay. Ay yung itaas? We have now eternal life kung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso. But, okay, sa pagdating ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan ng buong kasaganan in more abundantly. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 22 and 23. Wala po tayong panahon, nandyan lang po sa Biblia. Masipag naman po tayo no? Sila nananatili sa Panginoong Jesus. Sino po nananatili sa ating Panginoong Jesus? Sino po nananatili sa Panginoong Jesus? Okay, salamat sa kamay na yan, Brad. Ayun, hindi mo pinataas kahit nakaganon si Brad, nakataas. Tayo po nananatili sa ating Panginoong Jesus ay bubuhayin sa Kanya, sa Kanyang pagdating. Kaya tayo ay tinataas natin ang ating mga ulo. Bakit? Dahil malapit na ang ating katubusan. Sana po maliwanag na ang ibig sabihin ng malapit na ang ating katubusan. Nawala ng tao ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pakikinig sa pang-akit o enticement ni Satanas. The Lord Jesus, the Redeemer, our Redeemer, ang ating manunubos, siya'y dumating para patawarin tayo sa ating makasalanan at bigyan tayo ng kakayahan para makapamuhay na matuwid na buhay. So that after living this righteous life, we may receive eternal life and grow in eternal life. Isa pa ang aspekto ng redemption, okay? Isa pa ang aspekto ng redemption in relation to this Sunday. Redemption as the change from bodily corruption to bodily incorruption. Ang katubusan nito ay bilang pagbabago mula sa isang katawan na nabubulok o nasisira tungo doon sa isang katawan na di nasisira o nabubulok. Kailan po magaganap ito? Kailan? Kailan magaganap sa huling trompeta ng Diyos sa pagtunog nito na ating tinatawag na the first resurrection. Amen? Yung pong hindi nagtagumpay, hindi nakasama sa first resurrection, sila po ibabangon sa pangalawang pagkabuhay na mauli na ating tinatawag pagkatapos ng 1,000 years na paghahari ni Kristo na kanyang mga binanal. Yung hindi nagtagumpay, ibabangon sa pangalawang pagkabuhay na maguli. At doon, ang kalamagawa ay hahayag. Kung ito'y gawa ng dayami, kahoy at pinagpasan, ito'y masusunog at sila'y magiging hubad ng mga espiritu. A naked spirit for eternity. They have suffered loss. They were saved, but they have suffered loss. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. Ang 1 Corinthians chapter 15 is the
resurrection chapter. Yun. Kaya kung nais po ninyo makita at ituro sa ating mga kapatid ang kabanata patungkol sa pagbangon mula sa mga patay, lundag kayo kaagad, buksan niyo yung mga Biblia sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15. At tayo po magpasimula sa talatang 5. Excuse me. Chapter 15, verses 51 to 53. O yun. 51 to 53. Yan po mga talata natin babasahin. Narito, sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, sabi po ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ang ibig sabihin, hindi tayong lahat ay makakamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap o kurap mata. Sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Andiyan ba kayo? Maliwanag ba? O nasan po yung rapture dito? Hindi ba nakita yung rapture? Na kayo lilipad, maiiwan ang pistiso ninyo. Minsan po mga pastor sumusobra. Maganda siguro yung Bible ang ating i-preach, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sinasabi mga patay, mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, ang redemption, ito po ang kanyang ginagawa. There will be a change from bodily corruption to bodily incorruption. Tayo po ay dumating na matanggap po ang physical na kamatayan bilang isang natural na pangyayari o bahagi ng buhay ng tao dito sa lupa. Subalit, gaya ng ating inawit kanina, ang physical na kamatayan, listen, ang physical na kamatayan ay hindi bahagi ng creation o nilikha ng Diyos. Physical death is an enemy of mankind. Ang physical na kamatayan, ito po ay kaaway ng sangkatauhan. Ito po ay nakatala sa 1 Corinthians 15 verse 26. Tignan po natin, huwag niyo pong alisin yan, yung mga Bible dyan, sa verse 26. Sa kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So, physical death is an enemy of mankind. Ang kahuli-huli ang kaaway na pasusukuin o pagtatagumpayan sa plano ng katubusan ay ang physical na kamatayan. Gaya po sinabi kanina, lumilitaw na meron pong ingredients, meron pong sangkap. Sa puno ng buhay, yung tree of life na pumipigil po sa pagkabulo ng physical na katawan ng tao. Walang pagsala si Adan at si Eva ay buhay pa sa kanilang physical na katawan hanggang sa kasalukuyan ng oras kung kanilang kinain at patuloy na kinain ang puno ng buhay. Ako po'y naniniwala, si Adan at si Eva for more than 6,000 years, kung tama ang oras ng tao, si Adan at si Eva hanggang ngayon sila'y buhay. Sabat merong ingredients, merong sangkap sa puno ng kaon nito na tayo napapanatiling buhay sa ating physical na pangangatawan nito. Physical death is an enemy, the last enemy. Ang physical na kamatayan nito ay kaaway at ito ang huling kaaway natin. It is the last enemy, itong ating huling kaaway sapagkat napakarami pong kaaway ng personalidad ng tao. Okay? Maraming kaaway ang personalidad ng tao. Kaya, death is the last enemy na kailangan niyang pagtagumpayan bago po ang isang individual ay maging handa para sa isang immortal na katawan. Kailangan niya pagtagumpayan ang kanyang the three things, hindi ba? Kailangan niya pagtagumpayan ang sanglibutan, pagtagumpayan ang kanyang ang kasalanan, ang kanyang sariling kalooban. These three deaths ay kailangan natin maranasan.
and enemy na kailangan natin pagtagumpayan bago ang huling kaaway, ang pisikal na kamatayan. So, no person will be permitted to eat of the tree of life until he or she overcomes sin. Walang tao, sino man siya, na pahintulutan na kainin ang puno ng buhay na ito hanggang hindi siya nagtatagumpay. Revelation chapter 2 verse 7. Tignan po natin ang katotohanan ito. Apokalipsis kapitulo 2, talatang 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. To him that overcometh, the tree of life, ang puno ng buhay nito, ay nandoon pa sa kalagitnaan ng paraiso. At alam po ninyo, it is still guarded until now. Ang punong kahoy na yan ay binabantayan hanggang sa kasulkuyan. Walang sino man ang pahintulutan na kumain sa puno maliban siya'y magtagumpay sa kasalanan at sa mga bagay na binanggit. I have a good news for you. The Lord Jesus, the Messiah, is the tree of life. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang puno ng buhay. Habang ating kinakain ang kanyang laman, iniinom ang kanyang dugo, tayo tumatanggap ng buhay na walang hanggan sa ating personalidad na makademonyo, makaimpaktong ito. Habang kinakain natin ang laman, ang kanyang laman at dugo at iniinom ito, pinapalitan niya ang ating personalidad ng kanyang personalidad. Amen? Kung tayo magpapatuloy sa buhay nito sa pamagitan ng kanyang buhay at mamuhay kung paano siya namuhay sa pamagitan ng Ama, tayo ay kanyang tatawagin pataas tungo sa kanya kapag siya ay mahayag. Pagkatapos, yung pong eternal life, kapag siya'y mahayag, okay, kapag tayo namuhay, kung paano siya namuhay sa harapan ng Ama, yung pong buhay na walang hanggan na nasa inyo, na ating natamo, ay magpapasok sa ating mga laman at mga dugo. Kung nasaan yung pinatay na kordero, kung nasaan ang ating Panginoong Jesucristo, the slain lamb, nandoon din yung mga taong nabuhay sa Kanya. Buhay, sila'y makakatipon na sama-sama. Amen? Amen? Si Apostol Pablo, he groaned. Si Apostol Pablo po, siya po ay dumaday, nagsisihibik para sa katubusan ng kanyang pisikal na katawan. Tignan po natin sa Romans chapter 8 verse 23. Ito po sabi ni San Pablo, siya po ay nagsisihibik, dumadaing, dahil po naghihintay siya sa katubusan ng kanyang pisikal na katawan. Roma Kapitulo 8, talatang 23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo ay merong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik, dumadaing din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkupkop na dili iba ang magtubos ng ating katawan. Iyon po sabi ni San Pablo. At sinasabi po niya sa pangalawang Korinto, lundag tayo sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, pangalawang Korinto, Kapitulo 5 po, talatang 4. Sabat tunay na kaming nanganga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik, bibigatan, hindi sa ninanasan namin maging hubad, kundi ninanasan namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Hindi natin po naunawaan ang hinagpis ni Pablo sa kasalukuyan dahil ang ating pong pananaw sa Panginoong Yesus, ang ating pananaw sa Kanya at maraming mga tao at mga Kristiyano, ang pananaw nila sa ating Panginoong Yesus ay bilang tiket sa langit. Siya ang aking tiket sa langit. Kaya, hindi mo natin gaanong naunawaan ang hinagpis ni San Pablo sa mga talatang ito natin binasa.
Si Apostol Pablo po, hindi niya binilang ang Panginoon bilang kanyang ticket sa langit, kundi bilang isang magpapatong sa Kanya ng putong o korona ng katuwiran at ng walang hanggang buhay. Ito ang kanyang pananaw sa ating Panginoon, na siya magpapatong sa Kanya ng putong ng korona ng walang hanggang buhay at ng katuwiran. Ito po sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ilan pong mananampalataya sa ating pong kapanahunan ang umaasa ng putong ng katuwiran? Ilan po ang umaasa ng korona ng katuwiran? Ang mga mananampalataya sa kasalukuyan ay umaasa para makaligtas o makaiwas sa kapighatian. Not ordinarily niya kaysa umaasa sila sa kapangyarihan para kanilang magawa ang walang hanggang moral na kautusan ng Diyos, the laws of the kingdom of God, ang kanila pong misguided, ang kanila pong taliwas na pag-asa ay naresulta po ng espiritu ng kamalian na nasa katuruan ng mga evangelical ngayon. Si Pablo ay isang Orthodox Jew. Alam niyo po ang isang Orthodox na Hudyo. Isang Orthodox na ang ibig sabihin siya ay isang Hudyo na katanggap-tanggap. Kinikilala. Ang kanya pang isa pag nasa sa buhay maging matuwid. Kanya nasumpungan na hindi niya kayang tuparin o gawin ang Torah, ang kautusan ni Moises. Kaya napagtanto ni Pablo sa pamagitan lamang ng Mesiyas ay darating ang katuwiran sa puso ng isang tao na kanyang hinahanap. Kaya ito ang kanyang sigaw sa chapter 7 po ng Book of Romans verse 24. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Eto kanyang sigaw. Abang tawa ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Andahin po ni Pablo para kanya pumabasag ang tanikalan ng mortalidad para hindi siya tinutulak ng kasalanan para makasala. Paul was pursuing righteousness. Ito ang kanyang inahangan. Ito ang kanyang sinisikap na matamo ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kaibigan at mga magulang, itaas po natin ang ating mga ulo. Malapit na ang katubusan natin. Katubusan na magpapanumbalik sa atin ang presensya ng Diyos. Redemption that will bring to us the presence of God. Redemption that will provide, that will produce a personality and behavior that are free from sin. Katubusan na magbubunga ng isang personalidad at asal na malaya sa kasalanan. Katubusan that will change our corruptible body to an incorruptible body. Isang katubusan na papalitan ng ating nabubulok na katawan ng isang katawan na hindi na mabubulok. And all of this will come to us, okay? Lahat na ito ay darating sa atin with the appearing of the Lord Jesus Christ. Sa pagdating at kapahayagan ng ating Panginoon, if Analu and you and all of us will abide in our Lord Jesus Christ. Amen? If we will continue to abide in our Lord Jesus Christ. Lahat ng ito ay isa sa atin. Tapos lahat ay manalangin.